Ngayon, may i-share ako sa inyo, ha? So, huwag kayong mag-alala. Hindi naman po ito pang maalaala mo kaya. So, this is something na may mapupulot kayo. Of course, maaari nyong may apply ngayon sa pag-review ninyo ng EPS topic exam. Okay. Kasi last night, nung nag-review ako sa page, no, mga messages sa page, inbox. Minsan lang kasi ako makapag-open ng mga messages. Marami pala nagtatanong doon kung paano po ba daw mag-memorize ng mga vocabularies nang hindi malilimutan agad. Oo. So ano ba yung technique na ginamit ko sa pag-build ko ng vocabularies? Kasi sa start ng pag-aral ng new language, basic na ginagawa is mag-aral ng letters, mag-build ng vocabularies. So ngayon maraming nahihirapan kung paano daw po ba i-build yung vocabularies nila. Kaya ito, method na ginamit ko sa pag-memorize ng mga vocabularies ay i-share ko po sa inyo. So actually, na-share ko na po ito before. Voice recording. Na-share ko na po ito before. And then, marami pa rin po nagtatanong mga follow-up questions. So yung mga follow-up questions na iyon is sasagutin ko po dito. Kasi guys, itong voice recording is designed para po doon sa mga taong busy. Kasi that time, nung nagre-review ako, at the same time, graduating student din po ako sa kolehiyo. So pag graduating student ka, busy sa OJT, on the job training. Tapos, busy pa sa mga major subjects. And that time guys, may mga extracurricular activities din ako sa school. Tapos sinali-sali ko pa itong EPS topic. So ngayon, paano ko siya hinandle lahat? So naghanap ako ng solusyon. Buti na lang, nakahanap ako. So yung voice recording nga. So ngayon, paano ko siya ginagawa? Paano ko nagawa na hindi ako bumagsak sa mga major subjects ko, tapos effective pa rin yung pagre-review ko? Yung ginagawa ko guys sa voice recording is, gumagawa ako ng quota every day. 50 vocabularies. Yung ire-record ko, tapos paulit-ulit kong pakikinggan buong araw hanggang sa tumatak sa utak ko. Sa umaga, nagre-record ako. Then after the recording, pag naliligo na ako, yun, naka-loudspeak na yung cellphone ko. Boses ko yung napapakinggan ko. Minuto. Tapos, habang kumakain, yun pa rin. Nagko-commute. Tapos pagdating sa school, pag hindi pumasok yung professor, yung teacher, yun, kuha agad sa cellphone, tapos pakikinggan sa earphone yung boses ko. And syempre, hindi mawawala yung kontrabida sa buhay natin ngayon, guys. Yung nagpapadistract. Ano ba? Facebook. Kasi, aminin natin sa hindi, maraming tao na hindi matatapos yung araw kung hindi makapag-Facebook. So tulad ko, mahilig din sa Facebook that time. So habang nagsuscroll ako, naka-earphone pa rin, pinapakinggan yung recording, of course. Hindi yung iba. Recording. So ginagawa ko siyang music, guys. Kasi tulad sa music, di ba, pag paulit-ulit natin siyang napakikinggan, even though hindi tayo naka 100% focus sa pinapakinggan natin na music, is mapafamiliarize natin siya naturally. Yun yung purpose ko. Ginawa ko siyang music. And isa sa mga benepisyo pa dyan, guys, is kahit ano man yung ginagawa mo dyan, accessible pa rin siya all the time. Okay? So, hindi tulad sa flashcard lang. Kasi may experience din ako sa flashcard, hindi nag-work sa akin. Sa mga taong sobrang busy. Flashcard, maganda naman. Okay? Pero, sa akin kasi, hindi siya accessible. Na hindi mo siya pwedeng dalhin kahit saan-saan. Depende na lang kung malakas yung fighting spirit na habang nakasakay ka sa jeep, halimbawa. Tapos, nagre-review ka ng EPS topic, ginagawa yung flashcard mo. Pero hindi ko yung magagawa, guys. Awkward. Tapos maraming distractions. So that is why, pag ganun, pag nakasakay ako ng halimbawa, nagko-commute. So, naka 100% volume. Yung earphone, tapos boses ko yung maririnig. So, yun lang, pinaka-advantage niya is accessible siya anytime, anywhere. And then, kahit may ginagawa ka pang iba,
Oo, sumasali pa rin siya sa'yo, no? Kumbaga, naririnig mo pa rin siya. So yun, 50 vocabs per day. So halimbawa, Monday. So yun, paulit-ulit ko ng pakikinggan. On the next day, Tuesday na, so bago ako mag-memorize ng another batch, another 50 vocabs, i-recite ko muna yung na-record ko kahapon. Okay, so after na-recite, doon pa lang ako mag-memorize ng bago. So yung tanong, so sir, mag-a-accumulate yan, no, hanggang sa dadami ng dadami. So need pa bang i-recite yung yung pinakauna? Okay. So halimbawa, 1,000 na. Naka-accumulate ka na ng 1,000 vocabularies. Oo. So ngayon, yung experience ko dyan is, since may hirap na siyang i-recite lahat, no, kasi magkukonsume na ng maraming time, so yung ginawa ko, yung part lang na hindi pa ako masyado, or hindi ko pa masyadong na-master. Oo, kasi yung mga nauna guys, kasi paulit-ulit mo na siyang minemorize, di ba? So naturally, mamamaster mo na siya. So yung medyo bago, yung medyo recent, yun yung may issue ka pa, no? Hindi mo pa siya masyadong na-master. So doon ako nag-focus. And every week yung ginagawa ko, may isang araw ako, particularly Sunday, hindi ako nagre-record that time. Pag Sunday, hindi na ako nagre-record ng panibago. Yung ginagawa ko, nire-recite ko lang lahat from Monday to Saturday, yung mga vocabs na ni-record ko. So kumbaga, yung Sunday, yun yung recitation day. Lahat. Lahat. So sir, nakakapagod. Ganun naman talaga guys. Paghihirapan mo naman talaga. So yung ano lang talaga dito, pinaka-requirement is yung consistency sa pagre-record, sa pakikinig. Kasi may iba nire-record, hindi pinapakinggan. So consistency lang. Yun yung pinaka-requirement. And then if you have issues kung paano i-pronounce yung word, may naman, no? Sa mga translator, pwede mo namang i-click yung speaker na sign. Ano ba yun? Tapos, ipopronounce niya sa'yo kung paano i-pronounce ng tama. Gagayahin mo lang. Maraming benefits, guys. No? Mapapractice yung listening mo, mapapractice yung pronunciation mo. Dami. Pag natutulog na ako, pinapakinggan ko pa rin siya. Parang tapos na-memorize ako hanggang sa makatulog na. So ginagawa ko rin siyang minsan, sleeping pills. Basta guys, ang dami nilang benepisyo. So, sinare ko lang po sa inyo, baka kasi mag-work sa inyo. And yung effect niya guys sa akin, sa pag-build ko ng vocabs, talagang nakapag-ipon ako ng maraming vocabularies during the exam. Kaya pumasa ako sa exam. Sa usaping pag-build ng vocabularies, nakatulong talaga siya sa akin guys. Yun lang yung method na ginawa ko. Hindi na ako nag-flashcard kasi pag magpa-flashcard pa ako, mawawala yung attention ko sa recording. So yun lang focus ko. Focus on one. So tulad sa inyo, halimbawa, sa mga may anak, babantay ng anak, hindi makapag-review. So habang binabantayan niyo yung anak niyo, dinuduyan niyo, pwede niyo pakinggan yung boses ninyo. Okay, yun lang naman, no, di ba? So it's up to you pa rin kung ano yung method na mag-work para sa iyo. Sa akin lang po is shinare ko siya, baka makatulong po sa iba. Okay?